ano masabi nyo yung ginawa sa ating Pangulong PRRD ng ano yan mga brother, pagtataksil yan sa ginang bayan. O, kasi katulad ng lagi natin sinasabi, marami ding mga ibang world leaders na may warrant of arrest dyan. Pero hanggang ngayon, hindi naman yan pinapadala doon dahil nga wala namang tawag dito jurisdiction ng ICC talaga sa bawat bansa. Magkakaroon lang ng jurisdiction ng ICC kapag ang mga korte sa specific na bansa ay hindi na nagpa-function. Clearly, nagpa-function yung ating justice system sa Pilipinas. Gumagana, meron tayong mga RTCs, meron tayong mga Supreme Court, meron tayong Court of Appeal. So technically, gumagana. So dapat hindi sila nangihimasok dito sa atin. Pero the fact na ginamit ang pera ng taong bayan para mismo ang ating presidente ay itapon doon, pagtataksil yun sa ating mga taxpayers at pagtataksil yun sa bayang Pilipinas. Sabi nga ni Pangulong Duterte, the day of reckoning, darating din yan para sa inyo, sa inyong mga umabuso sa kapangyarihan, darating din ang mga panahon ninyo. At pagdating nung panahon na yan, sigurado ko mas masakit ang sasapitin nyo, hindi lang sa Diyos, pati sa taong bayan. Sir, balita rin yung inaabangan din nila yung impeachment kay VP Sara Duterte. Anong masasabi niyo dyan? Yung impeachment kay VP Sara Duterte, it's going to be a political suicide sa lahat ng mga mamumulitika ng mga senador dyan sa impeachment na yan. Akala ni Bongbong Marcos at ng mga kasapakat niya nakaisa sila dito, pero maling-mali. Binigyan lang nila ang mga Duterte ng world stage. Kung dati lahat ng gulo natin sa Pilipinas lang umiikot, ngayon dahil nasa international stage na tayo, lahat ng kabulukan ni Bongbong Marcos at ng gobyernong ito maririnig na ng buong mundo. Kaya kahit anong pagpapabango nila sa mga sarili nila, lahat ng baho nila lalabas, hindi lang sa Pilipinas, pag sa buong mundo. So yung impeachment ni VP Sara na yan, entayin natin. Sigurado ako na not guilty si VP Sara dyan. Walang magnanakaw na Duterte. Sir, mensahe na lang sa ating Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, kayang-kaya mo yan. Tatag lang. Hanggang sa huling hininga mo, nagsilbi ka pa rin sa bayang Pilipinas. Hindi natin sure kung makakabalik pa kayo dito, pero na-appreciate namin lahat ng ginawa mo para sa ating mga Pilipino at hindi kami hihinto hanggat hindi ka namin nabibigyan ng hustisya. Salamat po, Dada. Thank you. PRRD, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa Pilipinas. During the time na hirap ang Pilipinas, nasa ilalim ng grabing krimen, ng grabing paghihirap, talagang pinaramdam mo sa Pilipinas, sa mga Pilipino na karapat dapat kami sa serbisyo na may dignidad, sa serbisyo na bibigyan kami ng dangal, sa serbisyo na kami ang bida, kami talaga ang boss. So mula ngayon na ikaw naman ang nangangailangan ng tulong namin, hindi ka namin iiwan. Lalaban tayo hanggang huli at ipaglalaban din namin ang karapatan mo. And sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, ito na yung oras para ipakita natin sa buong mundo kung gaano natin kagustong ibalik si PRRD dito sa bansa natin. Ngayon na nakatutok sa atin ang iba't ibang bansa, siguraduhin natin na iparating natin ang boses ng mga Pilipino, ang boses ng mga taong tinulungan ng isang mabuting presidente. Sir, ano masasabi mo, sir, dahil sabi ni PBBM na wala daw siyang kinalaman pero nilaglag siya ni Remulla? Wala siyang kinalaman. Sa tingin ko dun sa message pa lang niya, yung interview niya, press con niya, inamin niya na ginamit niya yung word na we. So hindi ko alam kung paano niya pa maitatanggi na hindi siya kasama dito. And siya ang head ng executive. Siya ang commander-in-chief ng AFP, ng PNP. Siya ang boss nila Remulla. Siya ang boss ng DOJ. So hindi ko alam kung paano niya pa tatakasan ang mga ganitong bagay-bagay na alam naman natin na kasama talaga siya sa gumawa. At inamin niya naman niya sa press con. So wala nang rason, wala nang dahilan para tumanggi pa siya.
Okay na. Yung kay BP Sara, sir, ano masabi mo? Dahil nahanda nila yung impeachment laban kay BP Sara. Naman, pagkatapos kay Berardi na ngayon, kay BP Sara naman ay susunod sila. Inday Sara, alam mo na nasa likod mo kami. Hindi lang dahil sa mahal namin si PRRD, kundi dahil ikaw ang nakikita namin na pag-asa ulit ng ating bansa. Hindi namin to ginagawa dahil ikaw ay Duterte. Ginagawa namin to dahil ikaw ang nakikita namin na makakabuti para sa Pilipinas. Kaya hindi ka namin iiwan. Para sa mga Pilipino, kung ayaw natin mawala sa atin ang isa pang Duterte, kasi si PRRD hindi na talaga siya pwedeng tumakbo. Meron na lang tayong Inday Sara Duterte. Kung gusto natin na gusto ulit natin ng bagong pag-asa, ng bagong simula ang Pilipinas, iboto natin ang mga senador. Kasi sila ang mga senador na aligned sa mga Duterte, kasi sila ang papasok ngayon sa Senado pagkatapos ng eleksyon, at sila ang paraan para maipaabot natin na ayaw natin mawala sa pwesto si Inday Sara at gusto natin siyang makatakbo sa 2020. Thank you, sir. Thank you.